Sarap ng tumitinding epekto ng climate change, pinagtibay na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Loss and Damage Fund Board Act, kung saan may isang lupon na magkakaroon ng legal na kapasidad pagdating sa pagtugon sa mga pinsalang dulot ng climate change. Si Kenneth Pasyente sa Sentro Balita. Hindi madali para kay Chona tuwing may bagyo o sama ng panahon. Malimit kasing bahain ang kanilang lugar sa Masambong, Quezon City, dahilan para masira ang kanilang kagamitan at iba pang ari-arian. Nakakatakot. Isa pa, talagang umabot hanggang Kesame yung baha. Yung mga gamit namin, lahat na lubog, wala na kaming inilabas dahil mas inuna namin yung sarili namin. Ang karanasan na yan ni Chona at ng iba pang mga Pilipino ang nais solusyonan ng pamahalaan. Kaya bilang hakbang para sa pagtugon ng epekto ng climate change, kabilang na ang baha, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12019 o ang Loss and Damage Fund Board Act bilang bagong batas. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, magbibigay daan ng naturang batas para bigyang kapangyarihan ang Loss and Damage Fund Board na tumugon sa mga naitatalang pinsala dulot ng mga kalamidad dahil sa climate change. Magkakaroon din ng boses ang board para magsagawa ng mga legal activity gaya ng pagkuha o pag-dispose ng mga ari-arian at manguna sa legal proceedings. Magiging dahilan din ang bagong batas para magkaroon ng kakayahan ng board na makipagnegosasyon o pumasok sa mga kasunduan sa World Bank bilang interim trustee at gawin ang mga naiyatang na mandato rito bilang board. Matatandaang napiling maging host ng Loss and Damage Fund Board ang Pilipinas na binuo sa idinaos na United Nations Climate Change Conference noong Disyembre. Una nang ipinaliwanag ng DENR na layo nitong kumalap ng pondo at maghatid ng pinansyal na tulong sa mga bansang pinakaapektado ng climate change. Mahalaga ito dahil yung Loss and Damage Fund, yan ang pondo na binibigay ng mga developed countries, mga mayayaman na bansa. Yan ang kanilang pondo na ibibigay para ayusin yung mga naging problema sa environment dahil nga sa industrialization na ginawa nila. At sinasabi nila may damage, may loss ang mga developing countries dahil sa industrialization ng mga mayayaman na bansa. Ang Loss and Damage Fund ay ang pondong binuo ng mga developed country na tumugon sa climate disaster na dulot ng industrialization ng mga mayayamang bansa. Ang pondong yan ay pamamahalaan ng Loss and Damage Fund Board na Pilipinas ang napiling mag-host. Kaya naman, magiging malaki ang ating impluensya para lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating pananaw tungkol dito sa subject matter na ito ay maaari nating sabihin at maaari magka-influence tayo. Sasabihin natin hindi nyo na naisip ito o ang kailangan nyo na gawin ay ganito. Lahat ng mga ganyan, may boses tayo na malakas. Yan ang pinaka-importanteng resulta sa pag-host ng Pilipinas sa Loss and Damage Fund Board. Nauna nang iginiit ng DENR na Pilipinas ang most qualified na mag-host ng Loss and Damage Fund Board dahil ang bansa ay isa sa mga pinakalantad sa mga epekto ng climate change. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.